Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-react na rin po mga kababayan si Senator Sherwin Gatchalian sa naging pasabog ni Saldico. Yan po mga kababayan, pakinggan natin yung kanyang reaction. Yung kanyang mga sinasabi ay totoo. Pero allegation niya laban kay Presidente, ano yung tingin ninyo magiging epekto dito sa Presidente na siya mismo nagpapa-imbestiga dito sa katiwalian? Mahirap mag-comment ngayon. I have to look at the video, I have to decipher the video. But definitely, seryoso yung kanyang mga sinasabi. Pero hindi rin natin matiyak kung totoo yung kanyang sinasabi. Pero as to the validity, Senator, dapat dito niya gawin ba yung statement niya o sino na? Yeah, para sa akin, ang basic, kung ikaw ay walang tinatago, eh, dapat nandito ka physically. Harapin mo itong mga tanong, pumunta ka dito sa hearing at harapin mo yung mga akusasyon sa Correct. Yung nagtatago ka, tapos gagawa ka na video, tapos ano. Para ma-cross-examine. I think yung physical presence, yan ang pinaka-importante na mag-vindicate sa ito. Sir, dapat maintindihan kung yan talaga ay siya o AI. Oo, marami pa nga. May nagsasabi rin na artificial intelligence. Ako personally, hindi ko pa nakita yung video. Ako nga ngayon pag-akyat ko. So, marami pang katanungan eh. But definitely, kung ano man yung sinasabi niya, mabigat yung kanyang sinasabi. Kaya dapat talagang kilatisin mabuti yung kanyang sinasabi. At also yung legalidad ng kanyang sinasabi dahil nasa abroad siya. Hindi natin alam kung legal ba yung kanyang ginagawa or merong pagkaharap pa yung embassy. So maraming kanyang mga... Pero what does that make about the fight against corruption? Kung sinasabi niya mismo si Pangulo ay nagpa-insert ng 100 billion pesos. I don't want to comment on that dahil first of all, yung mga sinasabi, like I said, hindi natin alam kung totoo yung sinasabi niya. I really don't know. I have to see the video and have to analyze it. Too early to say kung ano yung mga sinasabi. Pero naging part ka ng tanong dito ay, di ba, totoo kaya binito ba nga ni Presidente yung insertion na Yes, alam ko marami rin binito si Presidente at that time, almost 100. 194. Naalala ko 160 billion plus. No? So, I have to check that again. Kaya nga, ito lahat dapat tignan in the entire context. Hindi lang pwede yung sinasabi niya, but also yung mga nangyari sa BICAM at nangyari nung last budget hearing. So bilang chairman ng Finance Committee, titingnan ninyo, i-verify niyo yung sinasabi niya na insertion. Kung totoo na nagkaroon ng insertion na ganung amount sa 2025 budget. Well, hindi ko tinignan na yung mga huling budget. No? Tinignan ko lang yung mga amount sa iba-ibang sector. Pero tingnan ko rin kung pwedeng, kung i-validate ko rin yung mga sinasabi niya. Meron siyang sinabi na 100 billion, i-validate rin natin. Meron talagang ganyan. Maraming things to validate. Sir, what do you make of his accusations na ginagawa siyang poster boy sa fight against corruption? I cannot comment on that until I see the video, until I validate his statements. Pero so dapat ba maging maingat ang publiko sa pag-appreciate ng mga ganitong pahayag dahil baka may mga unintentional talaga gulo yan ang issue? Yun na nga eh. Kailangan talaga maging maging maingat dahil siyempre may mga tao rin gagamitin itong sitwasyon para Malinaw sa rally po. Nakita naman nangyari sa Mendoza Para iupo si Sara. So gagamitin ng mga ganitong grupo itong sitwasyon para Siguradong gagamitin ito mga kababayan na statement ni Saldico kasi marami pong sabit ng mga politiko, and most of these politicos as exposed by Yusek Bernardo kanina sa Senate hearing ng Blue Ribbon, kaalyado ng previous administration. So malamang itong mga nasangkot na mga politiko, congressmen, senators, matutuwa pag halimbawa mapatalsik yung ating Pangulong Bongbong Marcos at iluklok si Sara. Kasi pag nakaupo si Sara, di tapos ang investigasyon. Nakita ninyo, mga kababayan, ang daming sangkot kasing mga politiko. Kaya ingat po tayo sa mga nanggagatong. Malinaw ang panggagatong. Yan post ni Grico Belica. Post ni Grico Belica, biglang dadami ang sasaba sa rally. Salamat Saldi, kita-kits November 16 to 18, Luneta at EDSA. Ikulong na ang lahat ng korap. Yung mga sinasabi niyang ikulong na korap, kasama doon si Sara mismo.
Hindi may paliwanag mga kababayan yung confidential funds. At yung mga kaalyado nila na mga senador, 7 ngayon po yung sinangkot ni Yusek Bernardo na mga pangalan ng senador. At karamihan dito sa mga senador, incumbent and former senators, kaalyado nila. Nag-gets na ninyo mga kababayan? Anyway, balikan muna natin itong reaction ni Win Gatchalian. Manggulo at magkaroon ng gulo sa ating bansa. Kaya dapat ingat tayo. Gustong manggulo. Dapat nandito si Zaldico para ma-validate yung mga sinasabi niya. Dito niya pagpapaan. Si dating Yusek Bernardo dapat para ma-cross-examine yung statement niya. Yung mga sinabi, like, idinawit niya pati sila dating Senator Grace Poe, Defense Secretary Sally Angara. Yung sa kanya ay, yan ang difference. No? Si Mr. Bernardo, dating Yusek Bernardo, nandito physically, nag-execute ng affidavit physically, nag-execute ng affidavit sa harap ng DOJ. So, mabigat rin yung kanyang mga akusasyon. Pero ito ay yung kanyang akusasyon, importante rin may ebidensya. So, titignan rin yan lahat. Sir, sorry, pakipaliwanag lang. Sabi niyo mabigat yung accusations na sinabi ni Zaldico. You were not sure about the veracity of it, sir? Hindi ko pa alam. I don't even know kung totoo ba siya ba yun or may nagsasabi artificial intelligence. So, we need to really validate. Kaduda nga po kasi agree na imposible hindi alam ng Pangulo yung changes sa budget kasi Pangulo siya eh. masyadong I have to check the budget eh. I have to check the budget kung talagang mayroong ganun eh. Yun ang hindi ko pa alam kung biglang nangayayat si Zaldico. pumasok doon ay Baka nga AI, tama si Win Gatchalian. Pero paano kay Zaldico is humarap na lang, pumunta yun na. ang Mahilig ating, sila sa ganyan. Suggestion sa kanya, pumunta na lang siya dito dahil yung kanyang Mga DDS, mga fake videos. medical certificate hindi naman valid, January pa yun. So wala naman siyang dahilan bakit hindi pumunta dito. pero yung pagsasalita niya, hindi kaya makakayanig sa Well, pumunta siya dito kung talagang paninindigan niya yung kanyang sasabihin. Pumunta siya Sir, dito. via Zoom, hindi niyo... Hindi ako papayag Zoom. Kasi But at least you can ask him It was questions, not sir. a bad precedent by Zoom. Madaling magsalita sa Zoom, madali kang magsinungaling. Walang accountability, walang But you can still ask questions, Sada, sir. But you can still ask questions. Dapat pumunta siya dito physically. Dapat personal. Kaya pala kinansel yung Zoom meeting. Sa pag-invite sa kanya, at least via Zoom. Napag-usapan naman and most members, almost all members talagang ang suggestion dito pumunta. Okay. pero yung subpoena sir sa next hearing pa, hindi today. Yes. Depende conditional, no? Dahil pag-uusapan pa natin kung itutuloy o hindi itutuloy itong Blue Ribbon. The subpoena is for him to attend the next hearing. Kung may next hearing, kaya sinabi ko conditional. But the subpoena will be issued. Hindi siya matindi. Yeah, yes, it will be issued. And then, pero conditional kung magkakaroon pa na next hearing. Pag-uusapan namin yun. At kung magkakaroon pa rin humarap, pwede na makontent. Contempt, correct. At i-issue na ng warrant of Yes, so subpoena, then ipapashow cause, then contempt. Sir, same din kayo Sir, kailangan bang ibitahin sila Secretary Angara dito sa pag-inig, former Senator Grace Poe, yung ba mga nabanggit? Pag-usapan muna namin, mabuti kung magkakaroon pa na next hearing. I think meron din kasi mga usapan na ito na ang huling hearing at ipauubaya na lang sa ICI. So pag-uusapan namin mabuti. Pero do Definitely. you see the need for another hearing, Sen? I have to process the information. Daming information today. I have But why do you to think it's analyze. possible to end the hearing today? Do you think it's complete na, sir, the whole information that you have already? I have to process the information. Ang daming information. Sabay-sabay lumabas eh. So I have to really process it. It's too early to make Credible any ba, sir, comment. si Yusek Bernardo? Credible ba siya? Well, para sa akin, the mere fact na nandito siya, that's a sign of good faith. So, that's a good step. Maraming accusations doon, hindi ka lang masubstantiate. Kaya na kasi ang dami niyang detalye sa mga senador, former senator, pero sa mga congressmen limited. So yun na nga eh, no? So, isa pa yun, no? Kaya nga kailangan talagang mapag-aralan mabuti. Ngayon ko lang nakita yung affidavit, so it's very hard to comment and say how to Sir, tama ba? Pag nag-start na yung preliminary Pag-aralan muna namin itong affidavit. Affidavit to eh, so pag-aralan muna namin. Sir, tama ba na pag-usapan pag nag-start na yung preliminary investigation, start nitong hearing at
pag-uusapan namin, hindi pa namin pag-uusapan mabuti. Kasi all of this came out today lang eh. So pag-uusapan muna namin. Sir, si Kuya Marlon. Sir, si Kuya Marlon. Tingnan ko muna. Panoodin ko muna yung video. Hindi ko pa nakikita yung video. Andito ako sa hearing eh. So panoodin ko muna yung video. Sir, same din kay Orly Gutierrez, salang po na magpakita na rin po. Yan ang maganda kasi nagbigat rin ng mga accusations niya eh. Pinalangaanan niya si speaker at iba pa. So mas maganda po kasi. Is there a reason to be worried about his whereabouts? Bigla na lang siya nawala. I don't know where he is. It could be 1,000 reasons. Hindi ko alam. Sir, may 900 million daw na allocable sa NEP 2025 kasi according to The way I understand yung allocable, kasi dun sa hearing pinag-usapan natin ito mahaba, is lahat ng distrito, depending on the size and population, nagbibigay sila ng project. And depending on it. So yun ang understanding ko sa May tumawag na putol. allocable. At yung allocable na yun ay nagkakaroon ng consultation with the congressman and also the FG. May percentage doon. So was it Oo nga. kasama po ba yun sa nabawas ng budget? Yes, tinanggal namin yun based on the CMPP. Kaya 53 billion ang natanggal sa Alright. Salamat. Thank you. So ayaw pang magsalita mga kababayan si Win Gatchalian kasi hindi pa daw niya nakita na panood yung video ni Saldico at hindi siya sigurado kung ito ay totoong video ni Saldico o baka AI. Sa bagay, pag tiningnan mo talaga makaduda kasi yung video ni Saldico masyadong aywan ko baka nangayayat na siya. Ayan o. So hindi na natin masyado pwedeng pagkatiwalaan ang mga video ngayon. Kasi masyado siyang nangayayat. Hindi siya ganyan. Malaki si Saldico ang mukha, ang hugis ng mukha. Pero siyempre sa problema, baka nangayayat talaga siya, mga kababayan. Hindi ko pa kasi siya nakikita personal after ng mga controversy. Ngayon, napakadali mamiki ng video. At lalo na mga DDS po na ginagamit ngayon itong statement ni Saldico na hindi pa sigurado kung siya talaga ito or AI. Yan ang sabi niya, sabi ni Win Gatchalian. Baka alam naman po ninyo may reputasyon na po na paggamit ng fake videos yung mga DDS. Kaya hintay muna po tayo, mga kababayan. Tama naman na hindi pa nangumentaryo itong si Win Gatchalian kasi hindi pa sigurado kung totoo itong video. Baka gawa-gawa lang para gatungan po yung rally. O di ba, mga kababayan? Kasi medyo marami ang butas sa statement po ni Saldico. Nang sabi niya, inutusan siya ni PBBM at saka ni Martin Romualdez na ipasok ang 100 billion insertions. Ang tanong, bakit kailangan pa nautusan siya na mag-insert ng 100 billion? Pwede naman magdirekta mga kababayan ang ating Pangulong Bongbong Marcos na kausapin si Budget Secretary Amina Pangandaman at isama mismo sa NEP. Tama? Bakit kailangan utusan siya na ipasok ang 100 billion na insertion? At saka po, conflict din doon sa pagbeto ng ating Pangulong Bongbong sa 194 billion. Yan Report December 31, 2024, Marcos signs 6.3 trillion budget. Items worth 194 billion vetoed. Di ba? It will be illogical for the president na ibiveto niya ang 194 billion. Mas almost doble pa sa amount na ipinag-utos daw, sabi ni Saldico, pinag-utos ng ating Pangulo mismo na mag-insert ng 100 billion pesos. Bakit mag-utos ang ating Pangulo na mag-insert ng 100 billion kung yung 194 billion mismo, binito niya? Di ba illogical? Binito mo 194 billion, almost double sa amount na sinasabi ni Saldico. Pagkatapos mong iveto, pagkatapos mong iutos ang insertion na 100 billion, ibibito mo 194 billion. Ano yon? Di ba? So, puno ng butas itong statement, mga kababayan ni Saldico. Hindi ba tayo sigurado kung talagang siya yung nagsalita o baka tinakot si Saldico para ipabasa yung script na binabasa niya?
May nananakot daw sa kanya. Yun mismo yung sabi ni Saldico. Di ba? Baka gumamit na yung nananakot mga kababayan ng pondo galing sa China. Para mga kababayan iluklok si Sara. Gatungan ang EDSA People Power. May naka-schedule yung INC, mga kababayan, na 3 days rally. Na malinaw po na gustong gayahin yung EDSA People Power. 3 days po ang EDSA People Power. Di ba? Kaya ingat po dito. Nag-iingat po na palabas ng statement si Win Gatchalian kasi hindi siya sigurado kung totoo yung video. O baka AI. O di ba? Kaya tama itong mga analysis ng ating mga kasama, mga kababayan. Yan sabi ni Kakiraki. Another DDS script fail. 1. Where did Saldico get his 100 billion figure? When Toby Chanco has repeatedly said it is only 13.8 billion pesos. Pangalawa, why will PBBM need to go through Saldico for anything to do with the NEP or the National Expenditure Program when he can just tell Amina Pangandaman directly? The DDS talking heads cannot deliver their scripts correctly. This has been proven time and again. First, there was Orly Gutesa. Now, it is Saldico. Typical of any corruption case, the numbers don't add up. The math is not mathing. Tama mga kababayan, tulad ng sinabi natin. Bakit pa kailangang kausapin ng ating Pangulo si Saldico para mag-insert? Pwede man niya, ang alter ego niya, yung secretary niya, yung budget secretary si Amina Pangandaman. Pwede niyang sabihan yon. Amina, Secretary Amina, isama mo na ito sa NEP mismo. 100 billion. So hindi kailangan mag-utos ng insertion yung ating Pangulo. Kasi pwede niyang sabihan direkta si Amina Pangandaman, siya yung Pangulo. At saka, kung inotos, halimbawa, maniwala tayo sa kwento, na inotos ng ating Pangulo kay Saldico na mag-insert ng 100 billion pesos na pondo, ang tanong, bakit bineto ng ating Pangulo 194 billion pa? O diba, bagsak yung DDS script mga kababayan na gustong gamitin itong video para sa kanilang EDSA People Power at iupo si Sara. Kasi karamihan sa mga sangkot na senador at mga opisyal ng DPWH mula sa previous administration. Yan sabi ni Tia Tan, Saldico drop a 5-minute bombshell na hindi naman masyadong pumutok dahil from a legal standpoint, puro aligasyon lang ginawa niya. Essentially, it was just, he said, she said. Kung gustong ipin down ni Saldico ang Pangulo, or even the former speaker, hindi pwedeng puro may nag-utos daw, may listahan daw, may nagsabi daw, o sinabihan daw na wag umuwi lang. He has to at least show a crime, corruption was committed. Nasaan ang paper trail? Nasaan ang BICAM amendment sheets, DBM transmittal, SARO, NCA releases, project IDs, contractor awards, bidding results? Sinong mga proponent na ng mga projects na to? Magkano ang kickback ng proponent? Sino ang kakutsabang DPWH officials at district engineers? Sinong mga contractors ang nanalo sa bidding? At magkano binigay ng contractor sa proponent at iba pang DPWH officials? Di ba contractors ang nagbibigay ng kickbacks? Yung mga insertions sa listahan niya, mga ghost projects ba? To or substandard projects? Di ba corruption happens during the implementation of the projects and not during the insertions? Dapat kasi yun ang ipakita niya. Paano ninakaw ang pondo during the implementation of the projects? Like sino ang tumanggap ng kickbacks, SOPs, commission, etc. Paano magkakaso kung wala ang mga ganitong information? Ganyan ang standard
sa pag-imbestiga ng corruption cases laban sa senators, congressmen, DPWH officials, at contractors, di ba? Tama po si Tia Tan. Kasi sabi po, mismo si Frank Drilon, sa insertion niya, insertions per se are not illegal or bad. Kasi ang insertions parang yung amendments man lang. Parehas ang ibig sabihin ng insertion sa amendments. Wala man niyang problema dyan. Ang problema sa implementation kung ninakaw yung pondo. Walang in-implement, may kinubrang pera. O kung hindi, in-implement mga kababayan, pero substandard. Nandun ang korupsyon. Pero insertions per se is not actually illegal or wrong. Yan ang sabi ni Frank Drilon, dating senador. So tama itong sinasabi ni Tia Tan. Sa implementation po, dapat ipakita tulad nitong ginagawang investigasyon ngayon ng Senate Blue Ribbon. Talagang dinitalye po ni Yusek Bernardo yung kickback ng mga senador at mga congressmen. At doon sa supplemental affidavit po ni Yusek Bernardo, wala man doon po yung pangalan ni Martin Romualdez. O diba? Yun mga kababayan. So sabi ni Tia Tan, so far, ang napatunayan lang ni Saldico ay ang communication. Ay madali, dito. You show documentation, sabi niya. Corroboration of statements and present multiple witnesses. Hindi yung part 1 pa lang. Nagbubunyi ng mga DDS na may solid evidence daw si Saldico. Mga bobo talaga. So far, ang napatunayan lang ni Saldico ay may communication siya with the DBM. But we need to hear from DBM about this kung totoo ang sinasabi niya. Hindi pwedeng one-sided lang. Kwento lang yan niya. Make sure na based sa video niya ay may makakasuhan sa na-mention niya. At bakit part 1 pa lang? It is because is it because he and his lawyer are still testing the waters kung ano ang reaksyon ng publiko? Kung marami bang galibol? Ako tingin ko, kaya ginawang drama po, part 1, teleserye. Trial balloons ito kung ano magiging reaksyon ng administrasyon. Kung mayayanig yung administrasyon sa kanyang statement, then ang expectation niya siguro, makikipag-negotiate sa kanya. Pero baka gawin na lang siyang state witness. O, di ba? Tulad ng mga diskaya na yun ang objective ng mga nasa likod ng mga diskaya. Lalo na si Marcoleta na siya pang interesado na ipasok agad sa Witness Protection Program na kinontra naman po ng mga senador na matitino ang pag-iisip kasi hindi nga siya ang least guilty para gawing state witness. O di ba po mga kababayan? So iyon, mga analysis ko man lang po. Sabi pa ni Tia Tan, at bakit? At sa mga DDS content creators na nag-post ng ladies and gentlemen, let's welcome President Sara Duterte. Huwag masyadong excited. Kung political content creators kayo, at least have a basic grasp of law and rules of evidence. Hindi kailangan maging abogado dito. Gamitin nyo lang ang common sense nyo. Lalo na if you have been creating political content for many years already. Lastly, bakit statement lang sa social media? Bakit hindi man lang through Zoom sa Senate Blue Ribbon na under oath? Kung talagang nagsasabi ng totoo, do it under oath para may risk of being cited in contempt kung sinungaling. It be lawyers like Regal Oliva and the Iskabitsing DDS fake news peddler na nag-aral sa law school would agree with me on this. So yan mga kababayan. But anyway, hintay po tayo. Wala pang reaksyon yung Palasyo Malacanang dito. At isang senador pa lang, si Win Gatchalian yung nagsabi. Na duda din nga kasi baka niya AI. So kailangan muna na i-verify ang authenticity ng video. Lalo pa ang mga DDS mga kababayan. Sunado na mahilig magamit po ng fake video tulad ng pulburon.
Maisahan po tayo, mga kababayan. Okay pa, so hintayin natin yung reaction ng Palasyo Malacanang. Kasi sigurado ini-examine mo na yung video kung authentic po o baka AI tulad ng pulburon. Deepfake. O diba? O ngayon, kung totoo yun na video, importante mga kababayan na para masubstantiate ni Saldico, isulat niya yon dapat sa affidavit. At tama yung sabi ni Win Gatchalian. Mas makabubuti sa kanya na mag-appear sa Senate inquiry sa Blue Ribbon po para yung kwento niya po makross-examine. Hindi tulad ng affidavit mga kababayan ni Gutesa na matapos madiscovering fake yung notaryo hindi na nagpakita. O di ba po mga kababayan?